Ito, may tanong na naman tayo mga ka-5 no, na kung saan kakaiba ito. Babasahin ko muna. Ako'y natatawa dito sa tanong, no, at ito may magandang sagutin ako dito, kaya panoorin nyo hanggang dulo. Ang tanong ni Lauksap Nusid, di ko alam kung anong lahi niya ito, no, pero Tagalog naman, kaya babasahin natin. Sabi niya, pwede magtanong po, sir, bakit noon di wala pa akong work dito sa Manila, wala po akong gaanong utang. Ngayon po, SG na po ako, ay kumikita na ako dito sa Manila ng 27K kada buwan. Malaki na yun, ha? Napalaki na utang ko. Pakisagot nga po, sir, sana matulungan niyo po ako at mapayuhan. Kasi una kong nagkautang sa agency, sunod boarding house, at lalo na nagtraining pa ako ng SOS. Walang sahod. Hirap na hirap talaga ako. Sana pakipayuhan po ako kung bakit baliktad. So yan po yung message niya, no? Medyo putol-putol pero naintindihan naman natin. Kaya shoutout sa iyo, Lauksap Nusid. Ayun, kakaiba yung pangalan niya, siguro Muslim ito, no? Bago natin sagutin yung kanyang tanong, paki-like naman nyo mga kaibigan, mga ka-F9. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. At syempre, paki-share ng ating mga video para mas lumawak siya. At syempre, magkaroon tayo ng income dito at matulungan natin yung ating mga ka-5-9 na nangangailangan ng mga kagamitan. Siyempre, kay Kuya Isko Official at yung ating isang channel, Gwapong Bihero TV, at yung ating itong Facebook, no, Charles Francisco. Yan, subscribe lang at share lang ng mga video, at siyempre mag-comment at magtanong para sagutin natin sa ating mga susunod na upload video. So ayan, sasagutin na natin itong tanong na ito, no, na kung saan ang pinoproblema niya kasi doon daw nung wala siyang trabaho ay wala siyang mga utang, pero nung nagkatrabaho na siya, naging SG na siya, naging ka-5 na siya, is sumusweldo na siya ng 27K ang isang buwan, ay marami na siyang utang at hindi niya na mabayad-bayaran lahat. Kumbaga kinakapos pa yung kanyang sweldo. Napakaganda ng kanyang tanong, at yun nga sabi niya, bakit sir baliktad? Yun, no? At ito na, sasagutin natin yan kasi nga napakaganda nito para maganda rin yung matutunan natin dito sa ating mga ka-5-9. Okay? So actually, shoutout sa New Mabuhay Security Agency, New Manila Security Agency, at New Muraya Security Agency. Ayan, napakagandang security agency yan. Diyan din ako galing. Shoutout Sir Gilbert at Sir Hans Manila, sir. Shoutout sa inyo. Ito, kaya yung mga gwardiya na dumaan dito sa mga sasabihin ko, gumaganda ang buhay. Sunong yan dyan ako sa New Manila, kaya napakaganda ng agency na yan, ay mayroong tinatawag na values for mission. Ano nga ba yung values for mission? Sige, ginagawa natin yan. Kalkalin nyo yung video ko. Ang ginagawa namin yung values for mission, na kung saan mayroon kaming kasamang isang pastor na nagpapaliwanag sa mga SG or mga ka-5-9 tungkol nga dito sa tanong na ito, na kung saan, bakit nga ba tayong mga SG, kahit malaki ang sweldo, hindi tayo nakakaipon? Kasi nga, alam nyo kung bakit? Puro utang ang nangyayari. Puro utang, tapos pambayad lang, sakto pag sweldo, pambayad lang. At nauso pa yung sanlaan ng ATM. So ayan na nga, di ba? Kahit saan yan, lalo na sa mga SG ng bangko at mga ka-5-9 dyan, sanlaan ng ATM. Yan pa ang uso, kaya nangyayari talagang walang nang matitira sa sahod mo. Dahil nung nagwe-withdraw ng sweldo mo is yung inutangan mo na may hawak ng ATM. So di ba? Alam ng mga ka-5 na yun yan, ating mga tauhan dati. Okay, so ano nga ba yung values for mission na tinuturo para nga maiwasan yung ganitong situation na kung saan katulad nga dito sa tanong na yan? So ang values for mission, doon itinuturo ng mga pastor o yung actually pastor talaga ang nagsisermon dyan kasama ng mga officer na security, no? Na kung saan itinuturo nga dyan kung paano tayo maging disiplinado sa ating mga kinikita at paano tayo umasinso sa buhay. Kaya nga values, di ba? So ngayon, halimbawa, katulad nga nito sa kay brother Lauksap Nusid, eh wala na nga raw natitira at 27,000 naman yung kanyang monthly. So malaki-laki na rin yan. Kasi nga, napupuro utang na siya. So ako, dinanas ko rin yan noong una kong pag-SG, yung una kong pag-posting, lalo na noon, maliit pa ang sweldo. 1999, napakalit na sweldo. Inabot ko sweldo, 1999 is for 8,000 lang ang isang buwan. So ganun pa man, siyempre huwag na natin pag-usapan yun kasi matagal na yun, mahabang kwentuhan pag ikwento ko pa sa inyo. So yun yung mga tipong dinanas din natin yung situation niyan. Kaya ito ngayon, yung mga paliwanag natin dito, mga karanasan pa rin. At syempre, based doon sa ating mga natutunan. Okay, so yung values for mission, napakalaking tulong para sa ating mga ka-5-9 yun. Kaya nga nung nag-OM ako sa isang agency is
gusto kong i-apply yung values formation kasi talagang marami kang matutunan at malaking matutunan talaga at may ipapasok mo talaga sa isip at sa puso. At yun lang naman talaga pinakamalaga. Pag may nagbigay sa inyo ng mga bagay-bagay na kailangan matutunan, pasok sa isip, diretso sa puso. Huwag yung sa isip lang kasi nawawala siya. Huwag yung sa puso lang kasi nawawala din siya. So isip at puso, kailangan yung dalawang yan, pasok siya dyan. So ngayon, itinuturo doon kung paano ba natin siya gamitin yung ating mga pagtatrabaho para mas hindi masayang yung mga panahon or mga oras na pagtatrabaho natin tapos nawawala lang rin naman yung ating kita. Kasi nga, bakit? Tayong mga SG, kukunti na nga lang yung kinikita natin or hindi naman ganun kasapat, is malakas pa tayong tumuma. Okay? So, hindi naman kailangan utang tayo ng pangtuma or tutumahin para ituma natin. So, kabawasan na yun. Number 1 na yun. Ano pa? Sa madaling salita, bisyo. Ang isa sa pinaka-number 1 na dapat nating iwasan. Ako, share ko sa inyo. Ang lakas ko magsigarilyo dati, patay sindi, lalo ko mag-inom. Inom talagang magdamagan. Maaga pa lang, bibira na ako pag off-duty na. Then, talagang ubus-ubusan at malakas akong uminom. Pero, lahat yun, naalis ko sa sarili ko, pati yung pagsisigarilyo. Kasi nga bakit? Natuto na ako. So, ganun lang kasimple siya. So, kailangan natin matuto. Kailangan natin matutunan yung mga dapat nating matutunan. Kasi nga, kung hindi ka matuto, walang pagbabago sa buhay mo. So, kailangan pasan yung bisyo. Ano ba yung mga bisyo? Alak, sugal, sigarilyo, at syempre, kung ano-ano pang bisyo. Siyempre, alam mo na kung ano yung mga bisyo natin pero depende kasi yan kasi sabi nila pag babaero ka daw magastos, depende yan kasi minsan yung iba naman ginagastusan ng babae kaya depende yan. Okay, so ayan at yun na nga bisyo ang pinaka number 1 natin na bawasan. Then sumunod yung pangungutang nga. Ako dati ganoon din ng utang pero naisip ko nga wala kasi talagang nangyayari lalo kung may tubo yung inutangan mo. Kaya ang gagawin mo ka 5-9, pilitin mo na unti-unti mong mabayaran yung utang mo. Tiisin mo lang ng ilang buwan. Ganun lang ang maipapayo ko. Titiisin mo lang siya ng ilang buwan hanggang sa ma-zero mo yung mga utang mo. Pag na-zero mo yung mga utang mo, itin mo na sumweldo ka ng bawat sweldo mo is buo yung 27,000. At siyempre, yung sweldo mo na yan, yung kalahati niyan 27,000 na yan, i-budget mo yan ng 15 days. Unti-unti kang makakabawi at makakabangon yan. So, alisin mo yung mga utang ka. Okay? So ngayon naman, halimbawa kung mayroon kang mga bagay-bagay na kailangan mong bilhin, pwede kang pwede kang kumuha ng mga hulugan, mga ganyan. Pwede yun. Kasi nga, kumbaga, sa madaling salita, pag kumuha ka naman ng hulugan, nagiging sayo naman yun. Kumbaga, nakikita mo yung, kumbaga, yung mga bagay na pinaghirapan mo. Pero yung tipong, nangutang ka lang dahil birthday mo, nangutang ka lang dahil dumating si kumpare mo, nangutang ka lang dahil pinadala mo sa probinsya or sa anumang bagay, walang mangyayari talaga sa buhay mo. Kaya kailangan lahat ng mga income mo is meron siyang meron siyang paggagamitan na kung saan hindi siya nawawala, na nandiyan lang. So ngayon, sa bahay talagang hindi yan maiwasan, lalo kung nandito tayo sa Maynila na tayo ay mag-upa or magrenta ng tirahan. So ngayon kapatid, may payo ko sa inyo sa mga gustong kumuha ng bahay sa Pag-ibig, lapit kayo sa akin, tutulungan ko kayo. So isa yan sa pwede natin may payo na mahirap mangupahan lalo na kung ang laki ng upa ng tinitirahan ninyo. Kaya kumbaga practical ang laban, di baling tumira kayo sa squatter o maliit na tirahan basta hindi ganun kalaki ang upahan na sapat lang na bayarin sa iyong kinikita. Ngayon kung halimbawa, kung may kakayanan ka na magbayad ng rento o natirahan, lumapit ka sa akin at tutulungan ko kayo para makakuha sa Pag-ibig. Para pagdating ng araw, mayroon kayong tirahan habang nagtatrabaho kayo. So ganun lang kasimple kasi kung hindi nyo gagawin na kumuha ng mga rento-on or mga hulugan, mamotor man yan, kung anong gamit man yan, is walang mangyayari sa pagtatrabaho ninyo dahil ang buhay natin is umiikot lang siya araw-araw. Kung ano yung mga pinanggagastos natin, doon lang siya pumupunta. Pero kung marunong ka, ang iyong mga kinikita is ilagay mo siya sa isang bagay na pwede mong mahawakan na hindi siya nawawala. Sigurado matutuwa ka. Kasi pagdating ng araw, masasabi mo, ito na yung mga pinaghirapan ko. So ganoon lang kaibigan ha, kapatid, yun yung isa kong payo sa'yo. Kaya iwasan mo nang mag-utang, lalo na kung tubuan. At yung nga, pilitin mo na makabawi ka. Ilang buwan lang yan, mga 3 buwan lang yan, sigurado makabawi ka na. Masisiro mo na yung utang mo.
at sigurado yung sweldo mo buo na at yun na yung magagamit mo para pang budget sa pang araw-araw mo. So ganun lang kasimple, kasi kung buo yung sweldo mo, mahirapan ang ATM mo magbilang pag ikaw ay sumweldo na. So yun po yung ating payo no, sa iyo ka-59. Kaya salamat sa iyo, natuwa ako sa tanong mo na yan dahil nga kakaiba ang tanong mo. Kung ang iba nagrereklamo dahil hindi sumusweldo, ikaw naman nagrereklamo ka dahil nga malaki ang sweldo mo at yun na nga, naubos lang dahil nga mayroong mga utang. So ngayon, simple lang, iwasan mo yung utang at yun na nga, ilaan mo sa mga bagay-bagay na kumbaga hindi mawawala sa iyo, katulad ng motor, ano pa man yan, o bahay, yan, mga ganyan. So mag-isip tayo, mahirap mangupahan. So ang yumayaman, yung may-ari ng bahay. Kaya mangyari, kuha ka na lang sa Pag-ibig at least binabayaran mo, magiging sayo pa. So ganun lang siya kasimple. Okay, so sana nakatulong yung sagot ko. Kung hindi man, magtanong ka uli at sasagutin natin uli, kaibigan, kapatid, ka-59. So muli, Kuya Isko Official po at Gwapong Biyahero TV at yung ating Facebook, Charles Francisco. At yun nga, makikiusap ako sa inyo, pakilike lagi at i-share yung video, pindutin yung share at syempre yung subscribe. Pag nandito kayo sa Facebook nanonood, punta lang kayo sa YouTube. I-search nyo lang yung Kuya Isko Official, lalabas na po siya. Yan, paki-like ninyo at paki-subscribe at paki-comment doon kung gusto nyo mag-comment. So muli, maraming salamat at mabuhay po ang lahat. Mabuhay Pilipinas dahil medyo magulo ang ating mundo ngayon. So mabuhay, thank you. Upang maiwasan ng kapahamakan.